Kamusta kayong lahat? Ito si Kuya Paul at welcome sa Noypi TV. Ikaw ba ay sasali sa declamation, public speaking, o sa isang theater play? O meron kang exam na kailangan mo na mag-memorize ng ilang mga paragraph? Ito ang 5 epektibong tips kung paano makakapag-memorize ng mahabang script. Bago ang lahat, huwag kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell dahil marami pa tayong mga tips sa mga susunod nating mga videos. So ngayon, simulan na natin ang 5 effective tips to memorize a line or a script. Number 1. Basahin at intindihin ang buong script. Mas madaling makapag-memorize ng script kung ang iyong binabasa ay lubos mong nauunawaan o naiintindihan. Kung mayroong mga bagay, pangyayari o salita na hindi mo maintindihan, mag-research o maghanap ng taong makakasagot sa iyong mga katanungan. Number 2. Isulat sa papel ang mga linya ng iyong kakabisaduhin. Alam mo ba na ang ating utak ay mas madaling nakakatanda ng mga impormasyon kapag ito ay ating sinusulat? Lalo na kung ito ay sasabayan mo pa ng pagbabasa ng malakas. Ito ay mas epektibo kumpara sa kung ito ay iyo lamang babasahin sa iyong isip. Number 3. Lagyan ng pagkakahati-hati ang iyong script or lines. Maaaring gawin ito by sentence or by paragraph, depende sa iyong kakayanan na makapagmemorya. Kung by sentence, ulit-ulitin mo itong basahin ng malakas. At kapag na-memorize mo na yung unang sentence, punta ka naman sa susunod na sentence. At kapag na-memorize mo naman ang pangalawang sentence, bigkasin mo yung una at pangalawang sentences. Gawin mo ito ng paulit-ulit sa mga susunod na sentences hanggang sa ma-memorize mo ang buong paragraph. Number 4. Gumawa ng physical activity habang nagme-memorya. Halimbawang na-memorize mo na yung ilang mga sentences or paragraph pero marami ka pang nakakalimutan dito, i-recite mo lang ito ng paulit-ulit habang ikaw ay naglalakad, naghuhugas ng plato, o anumang physical activity na madalas mong ginagawa. Alam mo ba na mas madali tayong nakakapag-memorize kapag maganda ang ikot o circulation ng oxygen sa ating dugo patungo sa ating utak? Number 5. Magsanay kaharap ang ibang tao. Maaaring ito ay iyong magulang, kapatid, kaibigan o sino man na maaaring makinig sa iyo kapag re-recite ng script. Maaari din silang magbahagi ng komento para makatulong upang ma-improve ang iyong pagsasalita. Karagdagan dito, sa ganitong paraan, mas matutulungan ka na lumakas ang iyong loob lalo na sa pagsasalita sa harap ng maraming tao. Higit sa lahat, huwag nating kakalimutan palagi na manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Bukod sa mahal niya tayo, walang imposible sa Kanya at kayang-kaya niya tayong tulungan. Kung ikaw ay may katanungan o request na topic na patungkol sa iyong pag-aaral, mag-type lang sa comment section below. Salamat sa iyong pakikinig at kita tayo ulit sa susunod na video. Muli, ito si Kuya Paul ng Noypi TV.